Hello mga kasari, welcome back sa aking munting sari-sari store. Kumusta ho kayo? Ayos galang ho kayo. Ayan, for today's video mga kasari, wait lang, papatayin ko lang ito. Sobrang langaw kasi dito sa amin mga kasari. Grabe, tignan mo, marami akong napatay dito sa sa ating mosquito killer, mga bangaw, mga lamok. So yan yung mga napatay niya, oh, mga bangaw, mga lamok. Tapos may mga nakadikit pa dyan. So sobrang effective nitong mosquito killer na to mga kasari. So, binuhay ko ngayon kasi sobrang langaw ngayon dito. Pumapasok yung mga langaw, yung lamok. Kasi natatrap sila dito, hindi na sila makalabas. Hindi naman sa mabaho dito or madumi dito. Talagang taglangaw. Hindi ko alam kung may mga taniman dito ng mga gulay-gulay or prutas ng mga pinya. Pero dito kasi sa Batangas maraming poultry. Napupunta sila sa mga bahay-bahay yung mga bangaw. Kahit anong linis mo. Basta tagbangaw talagang papasok at papasok. So, itong binili kong Daimaru, sa lamok lang dapat talaga to kasi lapitin ako ng lamok. Pag ang dugo mo raw ay type O, lapitin ka ng lamok. So yan guys, malakas na naman yung ating photocopy kasi magsasahura na naman yung mga seniors sa kanila mga pension. So kada sa sahod ay nagpapaserok sila ng mga IDs nila. So yan, medyo kahapon pa sunod-sunod yung nagpapaserok. Itong mga bangaw na ito guys, talaga namang nagagastusan tayo dito. Hindi lang simpleng bangaw, yan na naman siya, palipat-lipat na naman siya. Katulad niyan, nagastusan talaga ako ng worth 1,635. Hindi pa kasama dito yung binayad ko sa labor. Pinagawa ko yung aming screen, pero yun naman i-repair lang. Matagal na kasi yung screen namin niyan sa harapan ng bahay at saka dun sa likod, dalawa yung screen door para hindi pumasok yung lamok, yung langaw sa loob ng bahay. So, pinalitan ko na ng matibay-tibay na screen kasi nasisira ng aso namin yung screen na dati na kada papasok lalabas yung aso namin, tinutulak ng kuko niya, nasisira, napupunit. So, ngayon bago na yung screen, kulay puti rin yung pinalit ko para hindi pumasok yung mga bangaw, mga kasari. Kasi dati, nung hindi ko pa napapalitan, ay nilalagyan ko yun ng filter doon sa pagitan ng mga screen para hindi pa pumasok naman yung alikabok. So, grabe yung alikabok niya guys doon sa filter na nakukuha ko. Ganyang kahangin dito sa amin. Pasok lahat yung hangin dito sa amin. Lahat ng alikabok ay papasok dito sa tindahan, sa bahay namin. Pero ang kagandahan naman, mahangin. Yun ang mahirap pag mahangin. Ang kasabay ng hangin ay may dalang alikabok. So ayan guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung magkano yung presyo ng isang dosena ng mantika dito sa amin ngayon mga kasari. Magkano na yung benta nyo nito. So ang benta ko ngayon nito ay nagkakahalaga ng 35 pesos. Kasi ang puhunan niya ng isang bundle ay 333 pesos. Yung kabibili lang namin kahapon, 333 divide 12, ang puhunan niya ay 27.75. So, 28 na. Ito ay paiba-iba ng presyo ng ating mantika. Tataas, bababa. Mas madalas ay tumataas talaga siya. So, kaya 35 ito, yung sinundang presyo nito, mas mataas kumpara dito. Mahal yung bilihin dito sa amin mga kasari. Kahit by land lang yung mga supplier, ang mahal-mahal ng mga paninda dito. Nagtataka din ako, mas mura pa sa mga Mindanao, mga ganyan, sa mga ibang lugar ng mga presyo ng mga paninda kumpara dito sa amin sa Batangas. Ito lang yung pinabili ko sa asawa ko nung pumunta siya sa bayan. Inuutik-utik ko yung pagpapabili sa kanya. So, 2 dosena yung pinabili ko. 666 na. May kasamang Mighty. Tapos share ko na rin yung ating itlog dito mga kasari. Dineliver din kahapon, 3 tray. So, 2 beses nagdi-deliver yung naka-tricycle dito sa amin. Matagal na siya nagdi-deliver dito sa amin, ilang taon na sa mga sari-sari store. Ang masama dyan, nagbibenta rin siya sa hindi sari-sari store. Kaya yung mga suki namin ay nakakabili rin sa kanya. So, medyo humihina yung benta namin sa itlog. Kasi nakakabili sa kanya ng mura. At parehas lang ang presyo. So, ayan. Ito na yung bawas simula kahapon, 3 tray. Ang presyo nito dito sa amin ay 235 per tray. Ito ay medium size mga kasari. So yan. Para malaman nyo kung gaano kalaki yung ating itlog. So ganyan yung size niya kumpara sa Posporo mga kasari. So ang puhunan nito ay 7.83 yung isang peraso.
pag ang presyo nito ay 235 per tray. Ang benta ko ay 10 pesos. So may tubo ako na 2.16 sa isang peraso. Ayan, dati 9 pesos lang yung benta ko, pero sinuggest nung binibilan ko na 10 pesos ko na raw. So sobrang mahal din ang itlog dito, kahit maraming poultry dito, kahit yung Batangas, yung nagsusupply ng itlog sa iba't ibang lugar. Dito, ang Batangas ay tinatawag na egg capital of the Philippines, pero sobrang mahal din ng itlog dito sa amin. Hindi sasabihin kami ang nagpo-produce ng maraming itlog dito kasi maraming mga poultry dito. Pero sobrang mahal din. Mabenta siya kasi siya yung pinakamurang pang-ulam at madaling lutuin. Pinakamabentang produkto dito sa sari-sari store ko. Nakakaloka, bumalik yung customer. 1,000 nga pala yung binayad niya. Kulang ng 500 yung sukli ko. Lutang ang tindera, nakakasura. Ayan guys, hanggang dito lang sa video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy selling, God bless you. Nag-update lang ako ng presyo. I-comment nyo sa baba kung magkano yung mga presyo nyo dun sa mga piniflex kong mga paninda. Guys, medyo nagutom ako. At yan, nagluto ako ng empanada. Diba nag-share ako sa inyo ng binili ko sa Shopee. Nagpagawa na ako kahapon. Ang dami kong nagawa. Ito yung last batch na. Freezer ko yung iba guys para araw-araw pwede kaming makakain ng empanada. So ito frozen ito. Huwag nyo nang pansinin yung mantika ko, malinis naman yan. Kaso yung anak ko, sinunog. Nagluto yung anak ko, hindi niya tinanggal yung sunog na harina dito sa ilalim. Hanggang nangitim na siya. So pero malinis pa yan. 2 bote yung ginamit ko dyan. Ang mahal na mantika. So hindi na nating papalitan. Alam naman nating malinis. Kundi nasunog lang talaga yung harina na naipon sa ilalim. Kailangan mo siya kasing ibalot ng harina bago mo siya ilagay sa freezer or pagpatong-patungin sa lagayan kasi magdidikit-dikit siya. So ito na yung naluto ko. Ito na yung nakain ko guys. Buang pala. Ayan, ang laman niya ay ham and cheese. Tapos nilagyan mo ng mayonnaise, may konting paminta. So ang sarap niya, malutong siya oh. Yan oh, malutong yan. Yan, dyan ko lang niluluto yan. Tapos na ako magkape. So, almusal natin to. Yan o, sarap. Sarap. So, yung ingredients, naghanap lang ako sa TikTok ng mga ingredients. Ginaya ko lang. Tapos, nung nakagawa na ako ng butter or nung harina, nagluto muna ako ng 3 peraso, tinikman ko muna kung okay na yung lasa. Tapos nung matabang pa sa asukal, ay dinagdagan ko ng asukal, minasa ko ulit. Ang hinahabol ko kasing lasa yung nabibili natin na empanada. Diba merong mga nagtitinda ng empanada sa mga kalsada. Medyo matamis yung kanilang pinakatinapay. So ito. Tapos yung aking palaman, bumili lang ako ng ham, tapos yung cheesy ng Magnolia para mura. Maganda nga yung keso, pinakamura pa sana yun. Kaso, wala akong stock ng keso. So, yan guys. Try nyo na to, pwede itong idagdag na ibenta sa sari-sari store. Oh. Mahal kaya to sa mga bilihan. Minsan 15 pesos. Mura lang sana ingredients. Ang problema, mahirap siyang gawin. Maraming proseso. Imamasa mo yung harina, tapos bibilugin mo, ipa-flatten mo, ihuhulma mo, ipiprito mo. So, wala sa puhunan. Sa effort ang babayaran talaga.